Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na may suma inyong lahat. At sumayo rin. Ngayon po ay unang Sabado ng buwan para sa ating mahal Birheng Maria. Ginugulitan din natin si San Juan Damasco, pari at pantas ng simbahan. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalmo kami tuwangan sa pagdalangin ng paring si San Juan Damasco upang ang totoong pananampalatayang itinuro niyang mahusay ay maging liwanag at sandigan naming matibay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig, at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim, upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan na animoy araw, at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo. Parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon, o kaybuti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod
na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, aming hukom, Haring nag-uutos ngayon, kaligtas sa iyong ihatol. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao na nahabag siya, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang spiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga may ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Senyor. Kahapon po, unang Biyernes, napakakapal ng tao. Napagod ang ating mga tagabigay ng komunyon. Ako po yung unang-unang misa, madaling araw, alas 4. Ako 3 nang nagtapos, alas 9 ng gabi. Puno ang mga upuan. At puno yung mga nasa likurang nakatayo. At meron pa sa Plaza Miranda. Misang alas 9 ng gabi. Papasalamat tayo sa Panginoon sa debosyon, sa pananampalataya, sa pananalig.
Ipagdasal po natin na may pandemya pa rin, malalapit na yung Pasko, mag-ingat pa rin tayo sapagkat ang atensyon ng media, ako, may camera na naman na nakatutok. Parang, gusto ko na nga magtago. Kaya, syempre, napapagod din ako. Hindi naman ako makina. Tao din tayo. Kaya napapagod din ako. At yung mga tao, alam ko, malayo pa pinanggalingan. Yung sitwasyon ng buhay natin ay, alam mo na, wala na tayong makakapitan kundi ang Diyos. Kaya lang, napakadami ng tao. Sige po. Dumako na po tayo sa ating salita ng Diyos. Ang tema dito ay yung tupa, yung kawan, yung pastulan, mga kordero. Sapagkat ang poong Senyor, mabuting pastol. Unang pagbasa, kaibigan po natin, si Propeta Isaias. Napakaginhawa. Tayo mga mukhang may problema. Nakasulat sa mukha ko, mabigat ang aking dinadala. Di na nakikinig sa humiliya ko, sa binabahagi ko, ang iniisip na lang yung malaki ang problema ko sa buhay. Nakasulat sa mga mukha ninyo. Si Propeta Isaiah, sasabihin niya, mawawala yan. Isipin nyo na lang, yung mga pinagkakabalahan nyo, mga pabigat sa balikat, kinakarga na natin yung buong mundo. Wala na po yan, sabi ni Propeta Isaiah. Isang pastulan, magginhawa, chill. Ika nga sa terminolohiya ng mga kabataan. Nakangiti tayo. Yung batis, yung luntian, ang mga halamanan, mapayapa tayo. Lahat ay magkakaibigan, lahat nakangiti. Yan po ang alok ng Mesiyas na magkakatotoo. Idugtong po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sabi ni San Mateo, ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Sila'y dupaypay, sila'y lito, sila'y pagod. Ano description niya? Parang kawa na walang pastol. Kaya naman siya'y nagmamalasakit, ang puso naman niya ay wagas, tibobos, dalisay, busilak, lantay. Mabibigat na Tagalog yan. Ibig sabihin niyan ay sincero si Jesus na tayo'y alagaan. At saan yun? Ayun. Ang utos niya doon sa 12, hanapin ang mga nawawalang tupa. Nako, yun. Bukod na sa lito, lupaypay, nawawala pa. Kasama ba tayo doon? Ayun. Kaya nga, hahanapin tayo, pasisiglahin tayo, paliligayahin tayo, pangingitin tayo ng pastol. Sige na po. Yun ang po yung salita ng Diyos kasama ng Ebanghelyo. Ngayon din po, kahapon, unang Biyernes, unang Sabado, may debosyon sa unang Sabado, yung mga unang Biyernes, para may mga bata dito. Kaya nga may siyam na sunod-sunod na unang Biyernes para hindi tayo mapunta sa impyerno. Yan ang layunin, Baka hindi nyo alam kung bakit pumupunta kayo. Ano yung layunin ng debosyon ng unang Sabado? Nakayuko na naman kayo. Pari ako. Kailan punta tayo ng langit? Makinig kayo. Kung di kayo nakikinig, baka para hindi tayo magtagal sa purgatorio.
yung mga natutulog sa inyo, mga nananaginip sa inyo, ayan, sige, wag niyo ako sisisihin, ha? Pinapaalala ko lang naman sa inyo na gusto niyo ba matraffic? Gusto niyo ba maantala? Gusto niyo maghintay? O kung ayaw niyo, kung gusto niyo ng meron tayong RFID, mabili. Kung gusto niyo, sige. Yan. Manigas tayo. Kakahintay sa wala. Yan. Kaya nga, pinupukpok kayo unang Sabado. At yung Santo, para sa araw nga si San Juan Damasco, nagtuturo maging deboto sa mahal na Birhing Maria na nag-aalaga. Ano ang sabi ni Maria unang Sabado sa 3 bata? Buti pa yung 3 bata nakikinig. Si Lucia, yung 2 santa na, si Jacinta at si Francisco. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Hanguin mo kami sa ang mga kaluluwa sa purgatorio, iligtas sa apoy ng impyerno. Yan po. Paalala sa atin, mga kapatid, para lahat kasama sa langit, walang maiiwan, walang mapupunta dun sa yan. Mahirap na po. Sa tulong ni Maria, ni Immaculada Concepcion, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, San Roque, pakiusap, yung Omicron variant. Sana po wala ganong bisa. Nawa po ay kabilang tayo sa maginhawang pastulan ng Poong Senyor. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pag-uunawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito. Tugon po natin, Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang simbahang naglalakbay, naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway maging mabisang tagapaghatid ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga magulang, naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay, at mga sawi, naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi, patatagin mo ang aming loob kapag kami ay nag-aalinlangan. Aliwin mo kami kapag kami nasaktan. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan ng Damasco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang Inmaculada Concepcion, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Juan Damasco, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagbubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ay iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalaala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayang ininulot kay San Juan Damasco ng iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nang ikay narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundahan sa mahirap at sakit ng Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagpapasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo, makamdanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga maimahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na way maalala nila mga pangangalan sa binyag na ikaw ang ibig na paglilingkod ko ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw po ako nagbibigay ng ulat sa inyo. Ang pangalawang libro, ukol kay San Jose, ililimbag uli at idadagdag yung 7 bagong titulo sa litanya ni San Jose na ibinigay ni Papa Francisco. May pangalawang paglilimbag. Sa Ingles, second printing. At lalabas na po ang pang-5 libro. Minamahal tayo ng po Jesus Nazareno, yung mga tula ko po sa taon A kasama si San Mateo. Sana po tangkilikin po ninyo. Maraming salamat po. Kahapon po yung bikaryo na pinoprosesyon nasa simbahan ng Santa Cruz. Muli, ilalagay po natin sa susunod na unang Biyernes ng taon, 7 ng Enero, nasa simbahan ng Santa Cruz. Kasi napakadami natin. Sobra-sobra. Hindi na magkasya. Kaya yung iba na hindi magkakasya, pumunta po. Kasi sunod-sunod na yan. Trastasyon, 2022. 7 ng Enero, 8 ng Enero. Siyempre, ang kapistahan, 9 ng Enero. Nandun ang bikaryo sa simbahan ng Santa Cruz para makalat tayong lahat. Patuloy ang ating pagbibigay ng ayuda hanggang sa dulo ng kwentong mahabang ito. Sapagkat ang ating tugon sa pandemya, pagmamahal, pag-aayuda, karidad, pagkakawanggawa. Salamat sa inyong financial na kontribusyon. Kahapon po, 920 pieces assorted biscuits, 216 pieces Sesto juice, 360 pieces noodles, 1 box noodles, 1 tray of fresh eggs,
4 plastic bag patatas, 3 boxes bread, 1 box Payless noodles, 5 bundles bread, 2 boxes pandesal, 2 boxes pandekoko. Maraming salamat po at yung ibinigay nyo kapon dahil sa marami tayong mga tumutulong, napakain natin sila. Sumayin nyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.